Pisces, hello! Ito yung kabuuan ng November mo. So, sisilipin natin. Ano ba tong possible na makakaharap mo? Ano yung overall energy? Ano yung susunod? Ano yung mga dapat gawin? Okay? Yung possible outcome. So, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Keep in mind, Pisces, na ito ay collective reading lang. So, kunin mo lang anong mga tumutugma para sa iyo. At kung interesado ka naman sa personal readings, Pisces, bumisita ka lang sa aking Purple Team Facebook page. Kung magbubuka or mag-i-inquire ka about personal reading, send ka lang ng private message. Yung link at details na kailangan mo nakalagay sa description. Kung hindi ka pa naka-like and follow doon, wag mo na rin kalimutang mag-like and follow kung gusto mo yung mga readings na ganito. At kung hindi ka pa rin nakabisita or nakasubscribe sa aking YouTube, subscribe na rin. Okay? So, bago tayo magsimula, Pisces, ibibigay ko lucky day, lucky numbers mo. Kung masyado ako mabilis magsalita, pwede mo namang i-pause or i-rewind itong video. So, handa mo na yung panulat mo. Pisces, lucky day mo ay Friday. Lucky numbers mo, 17, 15, 38, 35, 4, at saka 27. So, sana manalo ka. Wish ko yan. Wish ko yan para sa lahat. Para dumami naman yung mga milyonaryo. O, diba? So, ano muna yung overall energy? Ano ba yung overall energy ng November mo? Pisces. Ay, ayun, tumalon. Uy, breaking trail. A breakthrough is at hand. Okay. Sa tingin ko, Pisces, kailangan mong gumawa ng paraan. Madiskubre yung solution sa kalagayan mo itong November. You have to make an effort, no, na hanapin ano ba yung magiging solusyon sa kinakaharap mo itong November. Gagawa ka ng paraan para makaalis ka dyan sa ganyan situation. At nakikita ko naman na you will be able to make a way out or ma-solve itong problema mo. Kung ano man solusyon yung mahahanap mo. Mukhang yun yung overall energy. So, kung halimbawa hindi nagwo-work itong bagay na ito sa iyo, Pisces, it could be na merong ibang way. Pwedeng yan, kung ano man yung tinatahak mo, pwedeng wala dyan eh. Hindi yan yung tamang direction. So, pwede mo explore yung ibang direction, no? Or maghanap ka ng ibang solusyon, ibang approach dyan sa kalagayan mo, sa sitwasyon mo, no? Para lang ma-solve mo yan. Okay, so yan yung overall energy mo. Kailangan mong maghanap ng paraan, kailangan mong baguhin yung approach, no? So, what's next for you, Pisces, itong November? What's the next big thing para sa iyo? Ascending the mountain, keep going forward. O, diba? Huwag ka tumigil, Pisces, hanggat hindi mo nahahanap itong solution. Mukhang mahahanap mo kasi ito na yung next eh. So, kailangan mo lang gawin is to keep going forward. Huwag kang magki-quit, Pisces. So, keep doing what you're doing. Pero yun nga, keep doing what you're doing, pero kung halimbawa, palagi mo nang ginagawa yan and then wala naman improvement. So, that's the time na maghanap ka ng breakthrough. Maghanap ka ng ibang solution, baguhin yung approach, baguhin yung strategy. Next thing is, mag-persevere hanggat hindi mo nahahanap yung tamang timpla. Mahahanap mo rin yung timpla na tama dito, yung pinaka-solution. So, ang lang is, huwag kang mag-quit. Kung hindi nag-work ito, o di iba naman, hanggang mahanap mo yung susi dun sa problema mo. Okay? At nakikita ko, ma-unlock mo na rin yan. Kung ano matong mystery na puzzle,
missing puzzle or link o solution dyan sa sitwasyon mo. Mahahanap at mahanap mo. Yun yung next na paparating sa iyo. So, what needs to be done? Ano pa ba ibang dapat mo daw gawin itong November, Pisces? Tutukan mo lang. Huwag kang mag-quit. Kung hindi nagwo-work, hanapin kung ano yung magwo-work. Ganun lang yun. Claim your independence. Okay, so alam mo, Pisces, may mga relationships na unhealthy. Okay, at kung feeling mo na nandun ka ngayon sa ganong klaseng connection, relationship, dapat i-claim mo yung independence mo. Meron kang kapangyarihan na palayain yung sarili mo sa ganyang klaseng sitwasyon. May choice ka kung mag-i-stay ka ba sa abusive na partnership, mag-i-stay ka ba sa ganitong sitwasyon na unhealthy para sa iyo, whether relationship, romantic man yan na relationship or toxic na trabaho. Hindi lang ito about relationships na romantic, ha, Pisces. Pwedeng ibang bagay. Basta hindi nasisikil yung mga karapatan mo, yung mga basic na pangangailangan mo, kailangan mo ng independence. Kasi hindi ka hindi ka mag-grow or syempre alam naman natin kapag nasa unhealthy na sitwasyon tayo, 'di ba? Mapa-romantic relationship man 'yan o trabaho, etc., no. Basta alam mo kung nasisikil na yung nasisikil ka na or hindi kumbaga unsafe na para sa iyo, unhealthy, yun yung time na dapat kumawala ka. No, gumawa ka ng paraan na makalaya ka doon. Yun yung kailangan mong gawin. Pwedeng sa sarili mo yan. Halimbawa, may mga unhealthy habits ka, Pisces, na alam mo naman na hindi naman makakabuti para sa iyo. Halimbawa, bisyo, maling diet, okay? Anything it could be anything. Basta alam mo na unhealthy na nakakasama sa iyo, dapat makapag-break free ka dyan. Okay? Whether, yun nga, kailangan mong palayain yung sarili mo sa ganyan. So, ano yung possible outcome para sa iyo, Pisces, itong November? Kaya pala, Pisces, may breakthrough. Parang feeling ko hirap kang makawala dyan sa sitwasyon mo, pero mukhang ikaw din yung susi dito, Pisces. Parang nasa sarili mo yung conflict, no? Ikaw yung gagawa ng freedom mo dito. Gaya nga ng sabi ko, kung may mga bagay na hindi nagwo-work, baguhin yung approach. Kung hindi ka pa nakakakita ng results, halimbawa, balik-alindog yan, syempre wala namang ka ba ngayon, nag-exercise ka nga, tapos bukas payat ka na. Syempre, wala namang ganun. No? Pero dapat, makita mo, ma-distinguish mo, ma-discover mo, alin yung nagwo-work sa hindi nagwo-work. Kasi may tendency na kapag ginagawa mo yung bagay, tapos hindi naman siya nagwo-work, napapako ka lang doon, no? Ga-aksaya ka ng panahon. So, dapat, makita mo yung diferensya. Alin yung approach na nagwo-work, alin yung strategy na nagwo-work doon sa hindi. Para makalaya ka dyan, masolusyonan mo yung sitwasyon mo. Okay? So, yung possible outcome para sa iyo, Pisces, is impasse. Yun na nga. Reflect and redirect your energy. Okay, Pisces, yung outcome mo, gaya nga ng mga pinag-uusapan natin dito kanina, o di ba tama ako?
Kasi dito kailangan mo makahanap ng way out dito sa sitwasyon. At gaya nga ng sabi ko, dapat nadidiscern mo which approach is working doon sa approach na hindi nagwo-work. At kung hindi nagwo-work yung approach na yon, yung strategy na yon, edi dapat mong baguhin. Same with your outcome. Okay? So may mga time na kapag nag-try tayo tapos hindi nag-work, magtataka ka. O sa una, pangalawang beses, try mo uli. Pero, parang napapansin mo, hindi yata nagwo-work, no? So, that's the time na dapat baguhin mo yung approach mo. So, instead na mag-focus ka doon sa frustration mo, na, ano ba yan, every time na lang nagtatry ako, hindi nagwo-work. Think positively. Think positively. Try other ways. Marami pa namang way siguro, no? Hindi ka naman siguro basta-basta mauubusan, Pisces, as long as determined ka na mahanap talaga yung solution sa problem mo. Okay? Yun nga, yung magkaroon ka ng breakthrough. Okay? So, ibig sabihin, kung di nagwo-work, ibahin mo. Malay mo, mali lang talaga yung ginagawa mo. Or, yung pala yung solution is mas simple kesa dun sa komplikado na iniisip mo. No? Hindi natin alam eh. So, 'di ba, trial and error naman, may yung hindi mo rin susubukan itong strategy na to, paano malalaman kung mag-work? Eh di kung nag-fail, try ka ng ibang approach. 'Yun yung outcome mo eh. Okay? 'Yun din yung overall energy mo. Pareho lang sila. Okay? Mas mag-focus ka doon sa mga bagay na nagwo-work. At kung meron ka mang mga bagay na gustong-gusto pero hindi nagwo-work, sa tingin ko, wag mo munang bigyan ng importansya yun. Mag-focus ka muna kung ano yung mga nagwo-work ngayon sa sitwasyon mo. Kung ano yung effective. Trial and error lang talaga, Pisces. May mga approach na hindi magwo-work, no? Kailangan pa natin mag-isip ng solution, ng ibang paraan. At pag nahanap mo naman yung nagwo-work, wag mo na ring, kumbaga sabi nila, kung wala namang sira, wag mo nang kulitin, di ba? No? Kung ano yung nag-work, mag-stick ka doon. Okay? So, tignan pa natin yung iba pang energies mo posibleng paparating sa iyo. Pisces, itong November. Ganyan lang naman, di ba? Sa una, tinitimpla-timpla pa natin, hindi pa natin gamay. Pag nahanap mo rin kung yung tamang timpla, na yun eh. Kumbaga, magpo-flow smoothly na yun. Sunod-sunod na yun. Konti-continue na lang siya. Light-hearted, carefree time, Pisces. Ano kaya yan? May mga bagay dito na hindi mo masyadong dapat dibdibin, no? Parang instead na imukmuk mo siguro itawa mo na lang. Ewan ko, yun yung papasok sa isip ko eh. So, yung mga time na dapat, tawanan lang natin yung problema natin or maging light-hearted tayo. Huwag naman tayong yung parang palaging dead serious na lang or laging galit or bitter. No? May mga time na kailangan din nating maging lang yung aliwin yung sarili natin, no? Wow, may encounter ka, Pisces, stubborn, aggressive person. Sino kaya? Ayan, no? Lalaki ng sungay. Okay. Napakatigas na ulo siguro nito. And the fact, yung example niya is Ram. Hindi lang siya matigas ulo, Pisces, pagka-aggressive pa daw talaga tong person na to. So, ipipilit niya talaga yung gusto niya. At yung approach niya, hindi yung kikimi-kimi, no? Talagang aggressive itong person na to. Oy, Pisces, ang ganda. May mga bagong opportunity, possibility, magbubukas sa iyo ng mga paths. Ayan na nga yun, makakahanap ka nga ng breakthrough, Pisces. Sa tingin ko, masosolve mo to. Masosolve mo tong impasse, tsaka yung breaking trail na yan.
Kasi may magbubukas sa yung mga bagong paths. Tingin ko mahanap mo yung yung tamang solution or approach dito sa sitwasyon mo, sa challenge mo. Okay. Pwedeng iba sa inyo dito kayo parang feeling empty ngayong November. Pwedeng iba feeling nyo may kulang sa inyo like pera or walang feeling walang satisfaction doon sa career o sa relationship. Kasi ayan parang may emptiness. Ayan feeling empty or something, feeling nyo may kakulangan sa inyo. Whether sa love, money, or goals. Okay, gaya nga yung sinasabi ko, siguro nga yan lang yung feeling na nafu-frustrate ka kung hindi mo pa nakikita yung resulta nitong ginagawa mo dito. Yun na nga, kung hindi mo pa nahanap yung tamang timpla na sinasabi ko kanina, yung solution, no? Pero nakikita ko nga, ito lang yung temporary kasi mahahanap mo na ayan, may breakthrough ka mahahanap mo rin yung tamang approach, may magbubukas na opportunity at path sa iyo. Okay? So, pagdating sa love life mo, siguro sa umpisa lang yan yung feeling empty. Feeling mo may something na kulang. Love life, yung overall energy? Naku, napapagod. Feeling mo siguro, Pisces, ang tagal-tagal mo nang nagtitiis sa ganyang klaseng sitwasyon din sa relationship ninyo. At gusto mo na ng pagbabago. No? Kumbaga, etong person na to, nasaid ka na niya. No, feeling mo nasaid na yung dapat masaid. Nasaid na yung dapat masaid. Na-exhaust ka na, pagod ka na. Kumbaga, it's been a long day at gusto mo nang matulog, magpahinga, hit the sack. Yun yung energy, overall energy ng love life mo ngayong November. Okay, so may tendency dito na hindi ko alam what's next pagdating sa relationship niyo, pero alam naman natin, di ba, na kapag palagi na lang tayong pagod na, kaya yung next possible thing? Next possible thing is, sasabihin mo, ayaw ko na, I quit. Kasi pagod na ako Ano pa ba ilalabas ko kung sinaid mo na ako, 'di ba? Said ka na, pagod ka na, ayun. So worst case scenario, pupuntahan 'yan ay I quit. Ayaw ko na, okay? So ano yung closing message, advice para sa inyo, Pisces? Life is speeding up. Wow! Everything is moving. Pisces. Pwedeng sa una lang may nakabara dito sa sitwasyon mo, pero as you go along, bibilis din yung progress, luluwag. Gaya na sabi ko, mahanap mo lang yung tamang solution, approach, strategy, yung tamang timpla. Sa una lang may nakabara, matatanggal din yan and magtutuloy-tuloy yan, progress na yan. Whether pinag-uusapan yan, career mo o kung ano man. Okay? Ayan parang parang spoiler na ito ni Antelope Spirit na pwede ngayon barado pa yung kalagayan mo, yung sitwasyon mo, pero eventually magbubukas na opportunity. After nun magiging maluwag na. So kung pagdating sa financial man yan, sa career mo, sa personal na pinagdadaanan mo, Pisces, yan yun. Okay? Magugulat ka na lang, eto na, may progress na, ang bilis-bilis, tuloy-tuloy na siya. Okay, Pisces, so ito yung summary ng ng November mo. Sana nagustuhan mo. Thank you so much for being here at kita-kits sa ating next na reading.